Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibyo natin, Salde Timbog, nako, tinuro na nilaglag sa Senate hearing. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon na ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. Ayan mga kababayan, at ito na nga, simulan na po natin to. Sara Diskaya, binulgar niya na yung mga nalalaman niyang sikreto. Ito, pakinggan natin na short statement na ito, magagamit laban sa mga mastermind. Sa national level, number 5, na nagtatrabaho para sa isang congressman. Nakuha kami ng proyekto. Na, mga pangalan na ito, sasabihin. Short statement ito. Sa gobyerno, nagpala kami at bigay ang lahat ng ipon namin mag-asawa. Sa kasamaang palad, niloko lang niya kami. Naglaho ka, dalang namin mag-asawa. Punta kami sa DWH para i-report ang nangyari. Wow. Kami gusto ko pa rin gawin ko. Patuloy kami sumasali sa mga sa gobyerno. Sa kalaunan, ang kumpanya na nanalo sa mga national government sa pamamagitan ng patas na ibinuhos. So yan mga kababayan, bago po natin ituloy yung pakikinig dito po sa Diskaya, no, although marami na pong nakapakinig dyan, no, nadamay nga itong si Zaldico at itong si Speaker Martin Romualdez mga kababayan. Pero ito muna ang balita. Yan o. Hindi masyadong, ayan. Ayan. Ang balitang ito ay mula po sa News 5, 4 minutes ago, kapapasok lang talaga nito mga kababayan, okay? Samantala sa kabila po ng nangyayari ngayon dyan sa House of Representatives, sa Senado, sa pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee, eto, President Bongbong Marcos Jr. tuloy pa rin ang pambabatikos sa mga tiwaling opisyal na sangkot sa mga anomalyang flood control projects. Eto mga kababayan, pakinggan po natin to. Muling binanata ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga tiwali umanong opisyal na nasa likod ng maanumalyang flood control projects. Hindi raw talaga niya maintindihan kung paanong kinakaya ng ilang opisyal na mambolsan ang pera ng bayan habang lubog sa kahirapan ang maraming Pilipino. Narito ang experts report ni Maricel Halili. So hindi kinakaya ng Pangulo. Ha? Kung hindi mo na kaya, no? Mag-resign ka na lang kaya, 'di ba? Mag-resign ka lang para maging maayos na 'to lahat. Ikaw pong Pangulo ng bansa, whatever, no, na gusto mo, 'yun ang masusunod. Maybe ito, nagdududa tuloy ang taong bayan. Maybe ito po ang gusto mo. Dahil ito ang nangyayari, di ba? Huwag mong dramahan ng taong bayan, President Bongbong Marcos Jr. Kaliwat kanan na ang mga nakalatag na investigasyon sa nangyayaring mga katiwalian umano sa flood control projects mula sa Kamara, Senado, sa mga kawani ng Department of Public Works and Highways hanggang sa sariling pagbubusisi ng Department of Budget and Management. At ngayon, may niluluto ng Independent Commission si Pangulong Bongbong Marcos. Dito na raw magkakaalaman kung sino-sino ang pananagutin sa anomalya dahil ang mangunguna raw dyan, mga hindi nakaupo sa pwesto. They're completely separate from government. They will not. They have subpoena powers. Investigate anything and anyone.
Sa episode 4 ng kanyang podcast, sinabi ng Pangulo na nanggagalaiti siyang isipin kung paanong kinakaya ng ilang opisyal na mambulsa ng kaban ng bayan ang paglubog sa kahirapan ng bansa. I'm not disheartened, I'm not disappointed. I get very, very angry. How can you do this to people that have worked every day of their lives? Walang ginawa ito kundi magtrabaho. Kukunin nyo pa sa kanila yon para bumili ng Rolls Royce. I'm very upset. No, because So ang pinariringgan or pinatutungkulan ni President Bongbong Marcos Jr. ay yung mga diskaya, di ba? Kasi yun lang naman ang bumili ng mga luxury cars. Pero hindi ba alam ni President Bongbong Marcos Jr. that behind doon po sa mga luxury cars na yon ay mayroon pang ibang sangkot, no? Dito po sa flood control anomalies. At yun nga mga kababayan ay itong mga politikong ito. Ayan yan, si Saldico at saka ito. Si Speaker Martin Romualdez. Pero sumagot si Speaker Martin Romualdez mga kababayan. Ito po naman ang naging sagot ni Speaker Martin Romualdez. Sabi po ni Speaker Martin Romualdez kasi nga pinangalanan na siya no? Dito po sa investigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee. Sabi niya po, the claim in the Diskaya couple's affidavit that my name was used for commissions is false, malicious, and nothing more than the name dropping. Nako. Let me be clear, wala akong kinalaman, wala akong pahintulot at wala akong basbas sa mga ganyang gawain. Naniniwala ba kayo? Yan ang tanong, di ba? Naniniwala ba ang taong bayan dito sa sinasabi ni Speaker Martin Romualdez na wala siyang kinalaman at yung sinasabi ng mga diskaya ay false and malicious and nothing more than name dropping daw, sabi ni Speaker Martin Romualdez. Teka lang, hindi naman siguro sasabihin nila yan kung wala silang ebidensya. Maging si Representative Toby Chanco, no? Ay parang mukhang kayo rin ang itinuturo. Maayos na paggagawa, kalidad na resulta, at natatapos sa tamang oras. Nagkaroon kumpay ang St. Gerard Construction. Kaya minabuti namin mag-asawa na mag-expand at bumuo ng ibang kumpanya tulad ng Alpha and Omega General Contractor Development Corporation. Nagsimula ang makilala ang St. Gerard Construction, mating naman ang bagong pagsubok. Unti-unti na nagsilap ng mga district engineer, mga WH, mga chief of staff, mga mambabatas na nag-aalok ng mga proyektong sinasabi ng pondo ng mambabatas. Wow! Sinubukan ng mga ito sa pamamagitan ng pag-report sa DPWH at kapadyaryo ng mga iwaling kawani ng gobyerno, supalit hindi sila natitinag sa mga ito. Sabi nila dapat tanggapin namin ang na dapat kaming magbayad mga pambabatas kung gusto na magkaroon ng project sa gobyerno. Masayang-masaya si General Macanas, no? Tulad natin, masaya rin tayo Makakakuha ng kahit anong hindi ito mapasama sa sistema magpatuloy para sa pamilya, saan paglaban sa mga tiwaling maraming namin naranasan na mag-disqualify ng Peace and Awards Committee ng DPWH na hawak ng pondo sa proyekto. Kahit ng sa buhay ng aming pamilya, napalitan kami pakisama sa kalakaran kahit nabagsak sa looban. Ulit-ulit kami
namin ng mga nasa pwesto sa sistemang ito, wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin pamamagitan ng termination o pagkakaroon ng right of program na parehong nagtutulot ang patuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos namin manalo sa mga bid, may mga opisyal mula sa DPWH ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi na sa halaga ng proyekto. Ang proyekto ay So yan mga kabayan, singin ko lang, no, napansin ko lang sa iba't ibang channel, no, na nakatutok or nagko-content about dito po sa pagsisiwalat ng mga diskaya, no, kukunti po ang views. Konti lang po yung views, price. Tingnan nyo po yung ngayong araw na ito. Kaunti po yung views kaunti po yung nanonood. Hindi ko alam kung bakit, anong nangyayari. Pero baka ma-counter natin to, mga ka-review natin. Pa-like naman po ng video ito, no? At pa-share na rin po, mga kababayan. ay hindi mababa sa 10% at umabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binigyan sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Yun na. Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Oh, Kong Jojo Ang of Usbag Ilonggo Party List, yun. Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Yay. Kong Juan Carlos Arjo Aitay de Quezon City, Mhm. Nick of Abang Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marina, Aha. Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Eliandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benny Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Benuel of Anwar Party List, Kong Leo de Odin Cariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynad Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rio of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Copilar of Quezon City. 21. Mayroon mga kinatawa ng ilang politiko na nagpagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyento ito ay 25% ay pinipili sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainatang yan. Ilan sa kanila ay sina Yun. Regional Director Eduardo Villo of DPWH Region 5, Aha. Director Ramon Ariola III of Unified Management UGMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWH Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWH Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWH North, Manila, District Engineer Cipigol of DPWH Bulacan, Sabdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWH Quezon Second Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least Saldico. 85%. Yala. Pinangalanan na. Si Marvin Arilla naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez. Yun, speaker. Kaibigan. Ayun. Salamat. At nagbang Yan mga kababayan, dalawa pong binanggit na mabibigat na mga politiko, di ba? Itong si Saldico at si former appropriations, no, Chief Saldico at si Speaker Martin Romualdez. At speaking of budget mga kababayan, eto, kapapasok lang na balita, mga ka-review natin.
pondo ng Pangulo. Nako, inaprubahan na ng Kamara ang mahigit 27 bilyon. Paano kalang pondo para sa Office of the President? Ito mga kabayan, pakinggan po natin to. Ang laki, no? Ang laki pala ng... Samantala, yung kay Vice President Sara Duterte, hindi man lang nagbilyon. Di ba? Ang presidente, 27 bilyon. Marian, ano ba ang detalye tungkol dito sa naaprubahan agad na budget? Yes, Ruth, higit 50 miyembro ng House Appropriations Panel ang bumutong pabor na palusutin na ang 27.3 billion pesos na pondo ng Office of the President para sa susunod na taon. Dahil nakagawian na o dahil dun sa tradisyong tinatawag na interbranch courtesy, hindi na binusisi pa ang budget ng opisina ng Pangulo. 56 na members nga na Kita ninyo na yan mga kabayan, hindi binubusisi ang budget ng Pangulo. No? Ang budget lang ni Vice President Sara Duterte ang binubusisi. No, kung ganyang hindi binubusisi mga kabayan, paano malalaman ng taong bayan kung saan gagamitin yan? Kung saan mapupunta yan, di ba? Kaya nagkakandaloko-loko tayo dito eh. Appropriations Panel ang bumotong pabor na palusutin na ang OP budget nang walang interpolation sa detalye nito, habang 5 naman o 5 ang tumutol mula sa minorya. Git nila dapat may transparency at hayaan silang scrutinize ang bawat piso sa lahat ng opisina maging sa Office of the President dahil pera ito ng taong bayan. Mas malaki ang pondo sa 2026 ng 72% kumpara sa higit 15 billion pesos ngayong taon. Malaking bahagi daw kasi nito, 64%, ay mapupunta sa pag-host ng Pilipinas para sa ASEAN Summit sa 2026. Samantala, pinagbigyan namang magtanong si Minority Leader Nonoy Libanan. Hiniling ni Libanan na linawin ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang naging pahayag nito noong weekend na ipinapasa umano ng ilang kongresista sa ekutibo ang sisi sa kanilang mga korupsyon at pagkukulang sa pamamagitan ng pagbabalik ng pambansang budget. Sabi nga ni Bersamin, linisin daw muna ng Kamara ang sarili nilang bakuran. Pakinggan natin ang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin. We just would like to emphasize that any part of that statement is our statement. We will not shirk from that or avoid the impact. But we would like to emphasize today that that statement was more to stress our institutional separation from the House of Representatives. It was a consensus of the cabinet, and it was more to emphasize our constitutional position and separation, and to elicit cooperation and support from House of Representatives more than any other. We do not intend that to rile up the tension between our department. So yan mga kabayan, imbis na ma-scrutinize yung Kamara patuloy yung tinanong, di ba? Yun. Sabi nga ng report kanina, di ba? Sabi yung Kamara pa ang pinaglinis ng kanyang bakuran. Instead, no, na sumagot sana ng maayos si Bersamin dito po sa tinatanong ng isang kongresista. Pero ganun talagang buhay mga kabayan. Silang nasa kapangyarihan, kaya wala kayong magagawa. 27 billion. Samantalang ang last year na budget ay 15 billion. Ngayon daw ay 27 billion. Aba, napakalaki po ng itinaas mga kabayan. Anyway mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po dito mga kabayan? I-comment nyo na lang po. Maraming salamat. Please don't forget to like the video. Importante po mga kabayan kasi parang may something ngayong araw. Kaunti po ang views ng mga iba't ibang channel. Iba't ibang content creator na nakatutok dito po sa Diskaya or dito po sa flood control project na ito. Ayan mga kabayan, palike po at pa-share na rin po kung pwede, di ba? Anyway, maraming salamat po.